So, ito na yung available to withdraw natin. Meron na tayong 101.21 pesos. And yung tracked amount natin, meron na tayong 800 pesos. Total of lifetime earnings na 901.21 pesos. Nga pala guys, magbibigay lang tayo ng konting honest review about this Shopback application. Ano nga ba itong tinatawag na Shopback? Paano nagwo-work ito? And sino yung founder or CEO nitong Shopback na to? And aalamin din natin if it's really legit. Disclaimer, this channel is for educational purposes only. Just want to share ideas, thoughts that we get online, and also just want to give a fair review about the particular topic above. First, alamin muna natin kung ano ba ang Shopback. Shopback is a cashback reward program available across the Asia Pacific. It allows online shoppers to receive a small percentage. Okay, take note, small percentage of their purchases on the platform. Bali ka, ang mangyayari kasi dyan, mga master, kaya nasabing purchases on the platform. So, instead na mag-direct ka, pupunta sa application mo kay Lazada, Shopee, or TikTok para mag-shop online. So, pupunta ka muna kay Shopback at doon ka magla-login. So, doon mo hanapin sila Lazada and Shopee and doon ka magsha-shop sa loob ng platform ni Shopback para ma-earn mo yung cashback rewards nila. So, katulad sa akin, gusto ko mag-order, for example, sa Jollibee. Instead na pupunta ako direct sa application ko kay Foodpanda. So, kay Shopback muna ako pupunta at hahanapin ko si Foodpanda sa loob ni Shopback, sa loob ng application ni Shopback. And then, once na makita ko na si Foodpanda, so pwede na akong umorder doon. So, ito mga ma'am sir, yung sample na cashback na na-earn ko. So, nakalagay dyan, confirm na yan. So, bumalik na yan sa wallet ko. So, anytime na ma-reach ko yung minimum withdrawal, so pwede ko nang ma-withdraw yan. Once nakalagay is confirm na. So, yung cashback na yan, na na-earn ko doon sa mga previous na orders ko kay Foodpanda. So, kung tatanungin nyo naman kung magkano yung amount ng mga order ko na yan kay Foodpanda. So, maliliit lang guys, parang mga 200 plus lang and 300 plus yung amount ng mga in-order ko na food sa iba't ibang mga merchant. And I want to be honest na rin and I want to be transparent na rin sa inyo na when it comes sa mga cashback dito kay Shopback, guys, hindi naman kalakihan. So for example, sabi ko nga sa inyo, mga nasa 300 pesos plus lang yung mga in-order ko kay Foodpanda. So magkano yung cashback na na-return sa akin? Di ba cents lang? So maliliit lang talaga. And it's okay na rin kasi naman wala. Order ka ng order online, then wala namang bumabalik sa'yo. Eto guys, applicable to lalo sa mga addict umorder online. So, gamitin niyo tong Shopback kasi kahit mga pasentabos-sentabos lang yung mga cashback niyo dyan. Once naman na ma-confirm lahat ng mga cashbacks ninyo and umabot naman yan ng minimum na 200 pesos, pwede nyong itry yung withdrawals dito kay Shopback. So, sino ba yung founder or sino ba yung owner ng Shopback? So, Shopback was co-founded by Henry Chan and Joel Leong in 2014. Henry Chan is currently the CEO and co-founder of Shopback. Joel Leong is also a co-founder. Which country naman itinayo or binuo nila itong si Shopback? So, which country made Shopback? So, the answer is Singapore. Shopback was founded in Singapore in 2014. To make shopping more rewarding, delightful, and accessible, we offer smart shopping experiences to users in the Asia Pacific and Europe, while helping brands and retailers in the region increase outreach and engage shoppers. Ito, nabasa ko lang to sa Facebook, isa sa mga review ng mga Shopback users. So, nakalagay, Shopback is real if mahilig kayo mag-online shopping, Shopee, Lazada, Foodpanda, or mag-travel. So, go to trip.com, booking.com. Better na mag-download kayo ng Shopback app to earn cashback sa lahat ng bookings ninyo. For every transaction, may babalik sa'yo na rebate at pwede i-withdraw to cash. And guys, mapapansin niyo yung lifetime earnings niya, diba? Ang laki na, 3,685 pesos na. To be transparent lang, kung makikita ninyo, kung may makikita kayo na malalaking lifetime earnings na ibang mga user dito kay Shopback, mostly talaga yung nagpapalaki dyan is galing sa referral. Kaya lumalaki yung amount nila. Imagine ninyo na once na meron kayong ma-refer or ma-invite, meron ka agad kayo na 100 pesos.
But guys, para na rin sa kaalaman ninyo na yung mga referral na yan, for example, naka-refer ka ng isang tao, so may 100 pesos ka na. So hindi yan agad-agad mawi-withdraw mo. So kailangan yan mai-confirm muna kay Shopback, mai-review muna nila kasi may mga requirements na dapat ma-meet. So for example, so kinakailangan yung in-invite mo mag-install ng application, and next naman is kinakailangan is ma-fill out niya yung mga about sa withdrawal details niya, no, makapag-sign up siya ng mga kinakailangan para sa withdrawals. And after that, so kinakailangan ma-meet din niya yung criteria na at least minimum 300 pesos na makapag-order siya online sa iba't ibang mga merchant like Foodpanda, Lazada, or whatsoever. So may mga ganong criteria. So hindi ibig sabihin na may na-refer ka na isa or dalawa or limang tao, so may 500 pesos ka na kaagad. So hindi ibig sabihin nun makukuha mo agad-agad, may criteria. So useless kung hindi naman din na-meet yung mga criteria na yon ng mga invites mo. So meaning hindi mo rin makukuha, ay hindi rin makukonfirm lahat ng mga referral amounts na yon. So, ito mga ma'am sir, nakita ko lang po ito online. So, may nagtanong kasi kung okay pa ba yung Shopback? Nag-work pa ba to? So, merong isang sumagot na netizen. So, ito po yung sabi niya. Me, yes. May time talaga na nakakalimutan mong i-open yung Shopback app. So, tip lang, ilagay mo ang Shopback together with your online shopping apps like Lazada, Zalora sa isang folder para in case na gusto mong bumili, mapapansin mo rin ang Shopback app, it works for me. To be honest, same case din dito sa sinabi niya. Nangyari din sa akin yan na nakakalimutan ko rin talaga every time na magsha-shop ako online. So, nakakalimutan kong ilagay or kay Shopback muna ako mag-open. So, lagi kong nakakalimutan. So, sayang yung cashback. So, tama tong sinuggest niya na tip, no, na sa isang folder, isama-sama mo na lahat yung mga iba't ibang mga shopping applications mo, and then kasama na rin si Shopback para hindi mo makalimutan. So, may ilan naman akong mga nabasa doon na about sa review kay Shopback na nowadays is medyo lumiit or kumonti na lang yung percentage ng cashback na inaalaw ni Shopback, which is nagpalungkot sa ibang mga application users na before, now last year or last year is okay pa yung cashbacks, pero ngayon sobrang liit na lang daw. So yun naman yung comment ng ibang mga application users nito. Kahit ako napansin ko nga rin na parang ang liit. You know, for example, yun nga sabi ko, nag-avail ako ng foods sa Foodpanda worth of 300 pesos or 300 plus. Yung cashback lang na na-earn ko is 0.63 cents. Okay, hindi pa umabot ng piso. So, I don't know before kung ganito din ba or hindi. Isa naman sa nakikita kong dahilan, baka kasi sobrang dami na ng mga Shopback users. Diba? Kaya medyo na-lessen yung percentage ng cashbacks na nowadays. But anyway, as long as na meron namang bumabalik, meron namang cashback, and libre lang naman, diba? I-grab na rin natin kasi sayang naman na nagsha-shop tayo online. Kahit pa paano, kahit pa centavos lang yan, pa piso, merong bumabalik sa atin na amount. And once na umabot ng 200 pesos lahat yan, so that's the time na pwede na tayong makapag-try mag-withdraw ng mga cashback na naipon natin. So yun lang guys, I hope nakatulong sa inyo yung konting ideas, konting reviews na to na share natin dito sa video na to. And if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So yun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!